President Ambassadors mula sa East Timor, Estonia, Malta at Paraguay. Nakipagpulong ang Chief Executive kay Communist Party of China Central Committee Deputy Director Meng Xiaofeng para ito sa mas gaganda pang ugnayan ng Pilipinas at China. Nag-courtesy call din kay Pangulong Duterte si Minister Seiko Noda mula sa Japan Ministry of Internal Affairs and Communications. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas maganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo. Walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo. Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. And punto alauna po ng hapon, araw po ng Miyerkules Bayan! Ika-17. Iyon, no? Thank you. Ika-17 ng Enero 2018. Ha? Welcome and good afternoon. Doon po sa mga nakatutok sa atin sa mga lalawigan and of course doon po sa mga kababayan natin, ha? Mga angels at ginang ng tahanan, magandang hapon. Yung mga buwibiyahe sa mga oras na ito, sakay ng iba't ibang uri ng sasakyan, pribado man yan o pampubliko, welcome and good afternoon. Sa mga overseas Filipino workers natin, good morning, good afternoon, good evening, ha? Magandang madaling araw sa inyo. Sa mandako naroroon na happy listening and tuning in. Hayaan niyo po sasamahan ko kayo sa loob ng isang oras ng balitaktakan. Ito ang pinakamatapang, pinakamaingay na programa sa balat ng lupa at this hour. Alauna ho hanggang alas 2. Anyway, bayan, nako, ito po ang mga pag-uusapan natin. Bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulang ka sanang hinayupak ka, ha? Kasi marami pa rin tayo mga kababayan, ha? Meron tayong mga kumpanya na mga, hindi ko alam kung tanga o nagpapatanga-tangahan. Pasensya na ho, ha? Sabi ko nga, bato-bato sa langit at tamaan, wag magalit. May mga reporter tayo na alam niya na mali yung ginagawa ng kanyang kumpanya, ha? Ipinagigiitan, ipinaglalaban ng kanyang kumpanya na press freedom daw, ha? Ang kawawang reporter nagmumukhang tanga, nagigisa tuloy, ha? Dahil sa katangahan, kagaguhan ng kanyang mga bossing. What I am talking about, ha? Ito pong reporter sa Malacanang ng Rappler. Kawawa naman po itong reporter na sa PR. Ang pangalan nga ito, Renyada ba yun? Anyway, napagalitan kahapon kasi pinipilit nung ale na yung pagpapasara raw sa kanila ng SEC ay press freedom. At medyo may nahahawaan sila mga tanga rin, ano? Kagaya ng mga estudyante ngayon dyan na nagrarally sa Mendiola, yung College Editors Guild of the Philippines. Hoy, CEGP, naging miyembro din ako niya dahil manunulat ako sa UE dati. Naging miyembro din ako sa CEGP. Pero lawak-lawakan naman rin yung utak ninyo, mga hinayupak kayo. Kayo, ha? Basta makasalita lang laban sa presidente, kahit sinong presidente, ngangaw-ngaw kayo. Diyos ko po naman, isip-isip naman, sayang naman yung matrikula na binibigay ng magulang nyo. Ito pong nangyayari sa Rappler, at saka kayo Rappler, tumigil na. Leche naman, sus Mario. Nauubos yung oras natin sa inyo eh. Ha? Alam ko naman yung mga journalist tayo, pare-pareho tayo, Maria Ressa at mga kasama mo dyan. We are all journalists, ha? At hindi tayo mga bobo. Simple. Alam mo naman na yan, Miss Maria Ressa. At alam mo rin, Pia Renyada. Hindi press freedom ang pinag-uusapan dito. May ginawang violation ng company ninyo, ha? Sa negosyo, mga ugok. Hindi ba naman kayo sandamukal na ugok? Hindi press freedom, hindi kinikitil ang press freedom nyo. Kung kinikitil yan, di sana wala ka na sa Malacanang kahapon pa, nung isang araw pa kayo pinasare ng SEC. Pero bakit nandiyan ka pa? Yung mga reporter ninyo nasa Kongreso, nasa iba't ibang mga assignment. Panay pa ang labas ninyo sa internet, sa social media.
Kasi nga, hindi kayo pinagbabawal na sinasabi ng Securities and Exchange Commission, ayusin ninyo yung negosyo ninyo kasi meron kayong mga investor na mga foreigner. Kung hindi kayo nagbabasa ng konstitusyon ng mga hinayupak, basahin ninyo sa Article 14. Sinasabi doon, pag media outfit ka, dapat 100% Pilipino may-ari. Walang sinasabi doon na 1%, 2%, 10% foreigner, investor. Mga kumag pala kayo eh. Nakakasulasok na ho eh. Nauubos yung oras natin dito. Kakwento, pinipilit ninyo, pati yung mga isa pang ibang estupidong mga organisasyon na sinasabi, oo, press freedom. Bullshit! Anong press freedom doon? Walang press freedom, walang pagsikil. Negosyo, pinag-uusapan natin dito, pag-isipan naman ho ninyo. Yung ibang mga media out, entity rin dyan ng mga tanga, think about it. Ha? Hindi po pagsikil. Kung curtailment ng press freedom, sana wala ng inquirer ngayon. Sana sarado na rin ang ABS-CBN. Puro kayo mga ob-ob o mga bobo. Tos Mario Sabote, di ba? Critical masyado ang inquirer sa Administrasyon Duterte. Pinasara ba? Hindi naman. ABS, pinasara ba? Hindi naman. Ito lang ang Rappler kasi nga merong foreign ownership. Kailan kayo ng baka? Kailan ba ninyo nga? Hindi ba kayo hindi ko alam kung nakakaintindi kayo ng Tagalog o nakakaintindi kayo ng English ba? Diyos ko po, lumalabas ang pagiging tanga ninyo. Ay, nako. Anyway, yan po, isa sa pag-uusapan natin, bayan ngayong hapon, ha? Isa pang pag-uusapan natin, itong mga kalaban ng Duterte, ni Pangulong Duterte, ni Manong Digong, siguro, sabi nga, di ba, teflon si parang niya si Manong Digong Duterte, parang bulletproof. Kahit anong banat mo, anong baril mo, hindi matumba, hindi matinag. Lalong tumataas pa ang rating ng Pangulo. Totoo naman ho yun. Ano po? Kasi nga, nakikita ng mga kababayan natin na gumagawa. At ang Pangulong Duterte palaban, sinasagot sila. Ang kawawa, yung kanyang special assistant, yung Christopher Bongo, na nasa likod niya lang, na, Bong, bigay mo sa akin yung papel, ano ba yon yung ganito, ganon. Assistant nga. Ayun ngayon ang pinagpipiesta ng mga ugok at ng mga gago. Pinagpipiesta ng Rappler, sa init siguro ng ulo ng Rappler, si Bongo ngayon ang tinitira. Pati ng mga dilawan, pati itong Congressman Alejano, na nakialam daw itong special. Ano naman ang magiging kapangyarihan ng special assistant na mababang pwesto na nakialam daw sa pagbili ng weapon system ng Navy? Diyos ko po naman, papakinggan ba siya ni Lorenzana? Parang lolo niya na si Lorenzana. At pwede ba siyang makialam? Assistant lang siya. Ha? Parang kami dito, meron kami mga assistant. Parang si Amang, assistant ko. Tagatimpla ng kape. Pwede bang diktahan ni Amang yung mga advertiser natin dito? Pwede bang diktahan ni Amang ito mga engineer namin dito? Hindi. Ganun ho yun. Ang sinasabi ng mga kulukoy, nila Alejano, ni Rappler, nakialam daw, diniktahan ang national defense natin na ito ang bilihin nyo na weapon system. Paano naman makikialam ang assistant? Ito lang pong example sa mga nakatutok sa atin. Si Amang, di ba? Pwede ba yan diktahan si engineer? Yung mga engineer ko, cameraman ko dito, yung IT ko? Hindi. Nagsasabihin sa kanya, magtimpla ka lang ng kape ni Boss Erwin dyan. Ilang problema, daldal kayo ng daldal, mga buang kayo, mga, hindi na rin kayo nag-iisip, diretsahin ko na, mga gago. Kulang kayo talaga sa utak, mga hinayupak kayo. Ngayon, akala ko po, dahil sabi nga nung barkada ko, I thought, Erwin, pag journalist, matatalino. Ay nako, pareng Rudy, may mga journalist na tanga. May mga journalist din na bobo. Ito. Sinabi na po ng National Press Club, ito po yung organisasyon ng mga media men and women. Ang miyembro po nito mahigit 10,000, Mga miyembro po nito ay galing sa mga telebisyon, dyaryo, radyo, Sinabi ng National Press Club,
Hindi po pagsikil o pagkitil sa press freedom ang ginawa ng SEC. Ha? Ang sabi ng National Press Club, responsible journalism ay dapat ikaw ay sumunod din sa batas. Hindi ka above the law. Kaya nga nakita na siguro ng mga ogag sa Rappler na mapapasira sila dahil sa kanilang katangahan, kagaguhan. Sinabi na nga bawal ang foreign investor. O nagsalita laban sa gobyerno kasi akala nila hindi sila mapapasara. Ay napasara. Ngayon sinisisi nila, tinuturo nila si Manong Digong. Ano kinalaman? Hindi naman SEC si Duterte. Nadiktahan ng Digong. Paano madidiktahan? Mga tao ni Pinoy, ha? Mga tao ni Pinoy yung nakaupo doon sa SEC. Mga ogag. Alright, nasa linya po ng ating telepono. Ito, bayan na. Ito, ha? Ito pong grupo na ito, ako po ay miyembro din ako nito, ha? Marami pong miyembro dito sa National Press Club. Mga oposisyon na dyaryo, radyo, telebisyon, may mga miyembro na mga tiga-inquirer din dito, may mga miyembro din ng mga tiga-ABS-CBN dito, ha? 10,000 po kami miyembro dito ng National Press Club. Ha? Ito ang pinagkakatiwalaan dahil matagal na ito, ha? Ng grupo ng Media Men and Women Association, ito organisasyon. At ang Pangulo ngayon, si Sir Paul Gutierrez, ang Pangulo, nag-issue ng statement. Pero anyway, bayan, siya na po ang magsabi. Ano po, ha? Dahil nasa linya na po ang Pangulo ng National Press Club, si Sir Paul Gutierrez. Magandang hapon po, Sir Paul. Magandang hapon po, Boss Erwin, at magandang hapon po sa milyon-milyon mong tagapakinig at Ay, taga-subaybay. salamat boss. Pinapaliwanag ko lang kasi nga para klaruhin kasi may mga nagsabi, may mga media organization daw na nagsasabi na mga hindi ko alam kung fly-by-night ba yan, yung kalaban ninyo, katunggalin ninyo noong paman, ha? Ay sinasabi na pagsikil daw, pagkitil sa press freedom. Sir, kayo ay mamamahayag, ako mamamahayag, tayo 10,000 ang miyembro natin dito sa National Press Club. Pakipaliwanag nga, sir, in your own words, kahit sa National Press Club, pagsikil po ba, pagkitil sa karapatan ng malayang pamamahayag ang ginawa ng SEC? Pakipaliwanag, Sir Paul, kung bakit oo, kung bakit hindi. Hindi po tayo sumasang-ayon sa sinasabi po ng iba nating mga kasamaan sa media, no? Pasantabi na po sa kanila na Opo. ito ay pagsikil sa malayang pamamahayag. Kasi siguro dapat po muna, katulad po ng ginawa ng National Press Club, ay binasa po muna nila yung buong desisyon. Yung 29 bago po pages, sila sir. nagsalita. 29 pages po yun. Yes, sir. Oo. Opo. At nung nga pong pumutok yung balita na yan, ako'y kinukulit na magsalita. Pero sabi ko, teka muna, babasahin muna natin yung desisyon para po hindi naman tayo magmukhang gago pag po tayo nagsalita na sa publiko. Correct. Oo. At nakita nga po natin sa desisyon na malinaw po ang naging pagsusuri, ang naging investigasyon Oo. ng Securities and Exchange Commission. Ito po hindi ko kinakampihan po ang SEC dito, hindi po kumakampi ang National Press Club. Ano po? Oo. Kundi ang atin pong mensahe, bilang mga mamamahayag, matuto po tayong respeto at sumunod sa batas. At Oo. ito po ang linaw po ng sinasabi ng SEC decision, nilabag po ng Rappler, yun pong regulasyon ng ating Constitution mismo. Kaya Oo. nga po, para po sinasabi po ng iba na ito paglabag sa press freedom. Yung, ano po ba ang naggagarantiya sa press freedom? Hindi po ba ang ating saligang batas? Correct. Paano po kung ito na mismo ang nilabag? Alin po ba ang makapangyayari? Yung nilabag mo, yung sinasabing nilabag ang press freedom o yung nalabag ang saligang batas? Oo. At saka nabanggit nyo rin ho, sir, sa inyong earlier press statement na responsible journalism, dapat ikaw ay sumusunod din sa batas. Tama po. Kasi nga po, mahalay naman po siguro sa hanin natin mga mamamahayag Opo. na tayo batikot ng batikot sa gobyerno. Yung pala naman po, kagaya po na nakita ng SEC, hindi naman po pala sila unang-unang sumusunod sa batas. Oo. So, ibig ho niyong sabihin, sir, pakilinaw lang na hindi po ito pagsikil sa press freedom na pinatatahimik ang Rappler, Sir Paul.
Hindi po kasi nga po, kagaya po ng ating ginawang pag-aaral dyan, ano, libo-libo po ang media entity sa Pilipinas. Opo. Bakit naman po masasabi na nakitaan ng isang pagkakamali, malaking pagkakamali ang isang media outlet at pinananagot po ng ating gobyerno sa kanilang nakitang pagkakamali. Paano naman po nangyari na paninikil ito sa press freedom o banta sa kalayaan sa pamamayag? Ang dami-dami po nating media entity sa Pilipinas. Lahat naman po ito ay malaya pang nakakagawa ng kanilang mga obligasyon sa lipunan. Kaya nga ho, sir. Well, anyway, mabuti naman po at nagsalita ho kayo. At finally, meron tayong naririnig ngayon, isa sa pinagkakatiwalaan na organisasyon ng mga mamamahayag. Ito nga po, National Press Club. Maraming salamat po sa panahon na ibinigay ninyo sa amin, Sir Paul Gutierrez ng National Press Club. Good afternoon, mabuhay po ang samahan ng mga mamamahayag, sir. Salamat din po. Sana po'y nakapagambag po tayo ng paglilinaw po sa nasabing issue. Maraming salamat po. Good afternoon. Alright, bayan ha. Narinig po ninyo, ito pong National Press Club, hindi po house show ito. 1960s pa ho, nandyan na yan. Ha? Hindi pa po nanganak, National Press Club na yan. 10,000 mahigit na ang mga miyembro niyan. Mga miyembro na galing sa telebisyon, sa ABS, sa GMA, Channel 9, Channel 4. Mga reporter, mga editor ng radyo, ng dyaryo, Inquirer, Tik-Tik, Bulgar, ha? Ano pa ba? Is Philippine Star, Abante, Atras, Tonight, Peoples. Mga radyo Pilipinas, DCMM, DCBB. Mga miyembro niyan. Kaya may karapatan sila na sasabihin. At saka yung National Press Club, binubuo rin yun ng mga Board of Directors. Nagpulong ang Board of Directors. Pinag-usapan nila. At nireview nga nila. Kaya ilang araw hong inabot bago nag-ngak-ngak. Kaya nga napatunayan nila, nakita, pinopoint out ng SEC, may paglabag ho na meron pong pag-aari ang dayuhan. Sabi sa konstitusyon natin, bawal pag media. Pero pag mga telepono, mga hotel, restaurant, pwede. 70-30, 70 ang Pilipino, 30% yung kasosyo mo, foreigner, yung financier mo, investor. Pero pag media, hindi ka pwede mag-investor. Pwede ka sa mga telepono, mga Globe, Smart, Talk and Talk, at saka Text and Text. Pwede. Pero sa media, hindi. Kaya ikaw pa ay Bulacan Tonight, o Tik-Tik Tomorrow, wala. O DCYY, o DC Laway. Bawal. Yosef, ano bang hindi naiintindihan ito ng Rappler? Hindi ko maintindihan maganda pa siguro, Miss Maria Reza, shut the... Tumahimik ka na lang kasi mali talaga. At saka hindi yan curtailment of press freedom, Reza, Dahil pinagbibigyan ka ng SEC na sagutin mo. Okay din sa kanila na pumunta ka sa Court of Appeal, Supreme Court, lahat. At saka okay lang sa kanila magpadala ka pa ng mga tao sa Malacanang, sa kung saan-saan. Hindi nila pinapasara ka. Sinasabi magpaliwanag ka. Dahil kung hindi mo pa iliwanag yung pag-aari, sisibaking ka. Mas Maria Josep naman talaga naman, Panginoong kong langit. Oo. Nasa linya ng telepono. Kahapon pa sumasakit ang ulo ko. Pati itong si Secretary Harry Roque, sumasakit ng ulo. Kapapaliwanag, parang hindi nakakaintindi ng English o Tagalog. Itong tiga-Rappler, pati itong reporter nila, kawawa naman. Parang pinautusan lang bumili ng suka. Reporter na. Nasa linya si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson. Magandang hapon, Secretary. Magandang hapon, Erwin. At sa lahat ng nakikinig sa atin, magandang hapon po. Alam mo, kahit anong paliwanag ng gawin ko, Sek, paulit-ulit na, pati ikaw, nagpapaliwanag, we are trying our best na this is not curtailment of press freedom, bagkos ito ay paglabag sa mga batas ng negosyo, ng konstitusyon, pinipilit pa rin ang lintik na Rappler na ito, pati ng kanilang reporter, nagiging tanga na tuloy, kawawa naman yung bata, na press freedom, sir. Nagsalita na rin ng National Press Club at sinasabi, hindi ito pagsikil sa press freedom. Sek. Tama po yan, dahil wala naman tayong pinagbabawal, no? Kahit sino na i-exercisyo ang karapatan ng malayang pamamahayag, at sinasabi lang namin
natin, yung kumpanya, no, yan ang sabi ng SEC, yung kumpanya na di umano ay rehistrado dito sa Pilipinas, dapat sumunod dun sa ating pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas, no. At minsan po, wala naman po kinalaman siya ng Presidente, no. Lahat po ng mga nagdesisyon dyan, hindi naman kakampi ni Presidente, na talaga lahat yan ng mga dilawam. So hindi po talaga natin maintindihan kung bakit ngumangawa sila ngayon tungkol sa press freedom. Ang katotohanan ay ito po yung usaping pera. Usaping pera, milyong-milyong dolyares na tinanggap ni Maria Ressa sa mga dayuhan. Oo. At ngayong sinabi na mali ang pagtanggap niya sa mga dayuhan na yan dahil binigyan niya ng control sa kanyang negosyo na Rappler, Oo. sinasabi niya paglabag sa press freedom. Wala pong paglabag sa press freedom. Siguro po ang dinalabag natin the right of Maria Ressa na tumanggap ng napakalaking milyon-milyones mga contribution sa mga dayuhan. Sir, isa pa, napansin ng mga kababayan natin, yung reporter kagabi, ay hinayaan nyo na nga di ho ba mag-cover, pero medyo maangas at may kabastusan. Wala po ba mga disciplinary action ang grupo nila, yung Malacanang press corps man lang, yung presidente dyan na medyo pag hinay-hinayan, hindi ho magandang tignan na rin sir yung medyo bastos na rin. Yung kausap niya, hinalal ng 16 million katao, siya ay kinuha lang ni Maria Ressa para mag-reporter. Sana gumalang naman siya dahil yung 16 na milyong Pilipino, ginalang, nirespeto, binoto yung tao bilang Pangulo. Sana meron pong proper decorum, ika nga. Sana meron namang proper way of asking question. Wag naman yung bastusan. Medyo nakakapika, Secretary Roque, sir. Hindi po talaga naituturo ang pagiging magalang. Pero huwag sila magrereklamo kapag sila sinagot ng tamang pamamaraan ng ating presidente. So huwag sila magrereklamo na ba't ganyan ang sagot ng presidente. Kasi unang-una, ang mga bastos, dapat binabastos din. Alright, isa pa ho, sir. Eto, napansin ko lamang ha. Ano po ang reaksyon ninyo na napansin nyo na siguro, lahat tayo napapansin, banat ng banat kay Pangulong Duterte, hindi tumatalab. Sabi nga natin, parang teflon na Pangulo, tumatalbog lang yung banat, hindi umobra. Ngayon, nakakita sila ng babanatan, yung kawawang pobreng nananahimik sa gilid ng Pangulo na si Secretary Bongo o si Special Assistant Bongo ang inuupakan ngayon at iniuugnay dito sa procurement controversy ng Philippine Navy. Sir, ano po ang reaksyon nyo dyan, Secretary? Ay, wala pong katuturan yan dahil unang-una, ito naman kontrata po ito po ay nagkaroon ng bidding at nagkaroon ng desisyon kung kanino i-award yan. Sa panahon pa ni Pinoy, wag po nila tayong tignan dahil ang ginawa lang natin ministerial, yung pag-issue ng notice of award. Pero yung desisyon kung sino ang pinaka-mananalo ng bidding, hindi po tayong gumawa nun, nakaraang administrasyon pa po yan. No? So, tanong ko naman, kung meron ng desisyon, meron ng resulta ang bidding, bakit pa dapat maghimasok kahit sino sa administrasyon na ito? Lalong-lalo na na-issue na po yung notice of award. Kaya nga po, so ibig sabihin, panahon pa ni Pinoy yan. Bakit sinisisi ang administrasyong Duterte, Secretary? Well, yun nga po, naghahanap talaga ng butas at saka talagang, gumagawa siguro talaga ng issue. Pero ngayon po, may isang bagay ako na nadiskubre. Pagpupulong po kami ngayon dito sa Malacanang, hihingi lang po clearance para ilabas ito, pero ito po magpapatuloy. Kung meron ditong pagkakamali, lahat po yan, administrasyon ng Pinoy, huwag nila tayong tignan. Nako, maraming salamat. Sige, tabayanan po namin yan. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson. Good afternoon, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po. Si Secretary Harry Roque, bayan, tingnan nyo na, ha? Bantakin mo, ngayon ko lang nalaman, yung procurement pala ng lintek na barko na yan, panahon pa ni Pinoy, inumpisahan. Ngayon lang na-award. Bakit sinisisi ang Duterte? Bakit sinisisi yung pobreng Bongo na special assistant? Bakit mo sisisihin? Ito tayo. Dito mo makikita bayan yung kagaguhan ng lintik na mga dilawan, ha? Kagaguhan nila Alejandro, mga hinayupak, ha? Kagaguhan ng Rappler. Nakita mo nagsama-sama na, they're intertwined, ha? Naggagamitan sila. Ginagamit ni Dilaw, ni Alejandro ang Rappler, ang boses nila, itong Rappler, ha? Do you see? Nakikita ko ninyo? Nakikita na natin unti-unti yung kanilang ugnayan. Nilabas na Rappler. Ginamit ni Alejandro. Maski na pekendos pala. This is what you call fake news, Rappler. Panahon pa pala ni Pinoy ito pinag-usapan yung procurement ng barko na yan. Bakit yung ituturo kay Bongo? Panahon pa ni Pinoy napili ang kumpanya na yan, Hyundai na yan. Bakit yung ituturo kay Bongo? Diyos ko po, halatang halata, mabuti na lang
Nalaman natin ngayon na panahon pala ni Pino yan. Oh, ang dami pa ng kabulastugan ginawa ng Aquino administration. Oh. Sus Maria Josep naman. O yung Dengbaksya na yan, alintek na yan. O, panahon nila yan, di ba? O. Yung pinakialaman nila yung 10.4 billion pesos na senior citizen fund sa DOH, panahon din nila, di ba? O bakit sisisihin si Duterte? Naku bayan, kung tayo mabuti nila may social media na ho ngayon at alam na ho natin, anak ng pusit. Kung hindi, kawawa. Kung ano lang ilalabas sa mga dyaryo, tapos mga dyaryo pa ng dilawan na mababasa mo, lasma ka sa gedli, ang sabi ng mga kanto. Maria Josep talaga naman, hindi na kayo nahiya, mga demonyo kayo. Ha? Oh. Talaga mga cooking ng ina nyo. Ay, ewan ko ba? Ba? Sus Maria Josep talaga. Wala na ako masasabi, ha? It's simple, ha? Bago tayo mag-break, ha? Linawin ko lamang. Kayo dyan sa Rappler, me and you know, ha? Kimas Maria Reza, ikaw Pia Ranyada, alam mo na hindi naman talaga kinikitin ang press freedom nyo, ha? Ginagawa nyo lang issue para sakyan. O may mga tanga rin ng mga media na sumakay, ha? Pero yung ibang media na miyembro ng National Press Club, hindi sila sumasakay sa katarantaduhan nyo. May violation kayo sa negosyo. Yung pagninegosyo ninyo, mali. Yung mga investor ninyo, alam naman malinaw pa sa sikat ng araw, pag media organization, media corporation ka, hindi ka pwede kumuha ng investor na foreigner. Dapat lahat kayo mga investor dyan, Pilipino. Yun ang sinasabi ng saligang batas, mga ogag. Mga gaga. Isang damukan pala kayo mga bobo at estupido. Sinabi na nga sa konstitusyon, ha? Dapat Filipino own 100% ang media outlet kay dyaryo, radyo, telebisyon, online, etc. Oh, ano nga pa, paanong naging pagsikil sa press freedom? Kasalanan nyo mga gago. Kaya kayo pinatitigil dahil sa negosyo nyo, mali, baluktot. Nilabag nyo ang konstitusyon. Hindi nilabag ang inyong karapatan na magpahayag. Nilabag ninyo ang konstitusyon, kaya tinipigilan kayo. Pero magpapahayag, no problem. Di ba? Pinapayagan pa kasi Ranyada magbastusin ang Pangulo kahapon. Pinapayagan pa yung mga reporter nyo sa Kongreso, sa Senado na mag-report. Anong pagsikil sa press freedom? Kung sinikil ang press freedom, tinigil na kayo. Nakalagay sa pintuan nyo, close. Yung reporter ninyo, pinauwi na sa bahay. Tirada ninyo, lulukuhin nyo pa kami. Hindi tayo pwede maglukuhan, pare-pareho tayo sa media, mga ulol. Ay bayan, bago tayo mag-break, ito ha, meron tayong public service dito. Ito yung ito po, ibigyan daan natin. Engineer, oo. Aha. Ito po ay liham mula kay Confused Girl. Dear Boss Erwin, gusto ko lang tanungin sa inyo through an expert kung lalaki ba talaga, bisexual o gay itong napangasawa ko. Patay tayo dito. 5 years na kaming married ni Brando, who is a senior accountant sa isang kilalang bangko. 5 years na rin kaming wala pang anak at 5 years na rin ako lagi ang nagyayaya ng sex sa kanya. And if ever maglabing-labing kami, kailangan muna naming ubusin ang isang boteng wine. Pampainit daw according to him. Ganun po ba kayo, sir? Ako hindi ako, ha? Ikaw ganun ka ba? O, hindi rin. Ikaw ganun ba? O, hindi rin, o. Hindi ito sila engineer, hindi rin sila Edson, hindi rin sila Miko. Hindi, oo. Anyway, kailangan daw uminom muna para magpainit. Hindi ko alam, confused girl. And since last year, preferred niya kasama sa mga out of town on weekends itong friend niya na gym instructor. They go biking on weekends, sa Tagaytay, sa Baguio, even sa Boracay. At ang palusot niya, all boys lang na lakad daw ito. And one time I saw a used brief or underwear sa maleta niya na hindi naman sa kanya at may burda pa na Alex. Yun po ang pangalan ng gym instructor friend niya. Nako, nagkahalo-halo na yung mga brief nila.
Please tell me straight, Sir Erwin, bakla po ba ang mister ko? Confused girl, kukuha ako ng eksperto kasi hindi, kung tatanungin mo ako at ito, mga kasamahan ko rito at saka yung mga nakatutok sa atin na mga kalalakihan tulad nila Brot Jack, tulad nila Ricky Santana, sasabihin sa'yo na hindi naman kailangan magpainit ng isang lalaki to have sex with his wife or girlfriend. Hindi na kailangan. Yan. Hindi na kailangan. Pero, kung ika nga, mahirap na ha. Mamaya kukuha na lang tayo ng eksperto confused girl para ipaliwanag sa'yo ang tamang alituntunin, ang tamang standard. Tinatanong mo kasi kung ang napangasawa mo ba ay lalaki talaga, by sex or gay. Well, isa lang makakasagot sa inyo mamaya. Kukuha ako ng eksperto. Siyempre, hindi lalaki, tunay na lalaki kukunin natin, kundi yung nasa third world. Ha? Masasabi niya. Kasi may mga binibigay na dito eh. May mga given na eh. Kumbaga sa question and answer, meron na mga bonus eh, na kasagutan. Oo. Ha? Ito na lamang pumupunta sa Tagaytay, bagyong weekend, tsaka all boys lang na lakad. Ang pinakamatindi rito, nung makita mo na mayroong brief na gamit na nasa maleta ng mister mo at may bordang pangalan na Alex, mabuti sana kung walang borda, pwede magkakapalit-palit sila. Pero may borda na Alex, baka hindi ko alam kung inaamoy-amoy. Inaamoy-amoy, ibig sabihin oras po natin, 1:30, dyan lamang ho kayo bayan, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live, dyan lamang ho kayo. Boss, bibidyo okay yun. Ha? Bibidyo okay yun. Tama. Sabi, nag-video okay yun, sa sobrang kalasingan, nagkapalit-palit na ng brief. Agoy, ano nangyari? Bakit nangyari? Ay, Hindi kaya hapon nakasuot yung brief, binurdahan niya yung... Easy. hindi pare, may borda pa na Alex yung jeep. May kuha doon, pag-aralan na mabuti, bago magpakasal. Sino? Sino? Sige. Sabi ni Nikaps, sabi ni Nikaps, bakla yun. Sabi Lina Belgas, hello Brot Jack, Angelina Maloles, idol, nakakatawa ka ta. Totoo yan, nasulat oh. Nakasulat, Nakasulat. Nasusulat at nakasaad. Hindi ito. Jubilin, Arlene Abrenica. Tulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pagpalakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-usapan, hanapin. Sir, baklita yan, sabi ni Daniel Fernandez. Easy. Lydia Abad, Arlene. Leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. Diabetes ka ba or may high blood pressure o di kaya may problema? Easy, Brot Jack. Di ka naman mabanggit yan. Wag naman ganon. Parang kay Kwando yan. P. Easy. Sabi ni Brot Jack, sila ayos yan. Pakulot ka na lang kay Brando, Miss Confused Girl. Hindi, tsaka pangalan, Brando eh. Brando. Totoo naman yung Ning Paggabi, Brenda. Oreo Aluwad. Sabi ni Jim, ikaw talaga. Totoo. Nasusulat Ning, pag binadala sa akin. Pero bakit kailan? Baka mo, dito ka na sa pinagkakatiwalaan. May high-grade quality at sigurado Saan na tayo? Dingbak siya. O sige, sa dingbak siya na tayo. Queen Metal bakal na galing sa ore. Kaya kinatatakutan ng hari ng bakal. Queen Metal Philippines, mabibilis Topic 2 na tayo. Topic 2, engineer. Sabi mo, sa dingbak siya. Topic 2. nationwide. Nandito na sa Pilipinas ang the original Pero na, ito na. Pinindot ko na nga. Pero na nga. Sultanan. Oo, kaya na nga. Coco Pimentel. Okay. Proper diet, healthy lifestyle, and by 3 Okay. to each Ashitaba capsule
Boss, bigla naturukan yun si ano ng padding box. Easy. Wag. Wag daming plug. Okay, easy. Gusto lagi nasa sarili, natuturukan. Marami kasi magturukan doon. Malamig. Tsaka bagyo. Easy. Alright, dire-diretso po tayo bayan. Oras po natin, engineer. Oras natin. Iyan. 1:34 na ng hapon. Nasa linya ng ating telepono ang Pangulo ng Senado. Walang iba, kababayan ko po ito. Senador Coco Pimentel, magandang hapon po, Senate President, sir. Erwin, magandang hapon sa tanan. Mayong hapon. Tama kayo. Isang-ayon po ako sa sinabi ninyo dapat 100% dahil useless naman ito. Pero bakit ngayon mukhang ang usapin na ngayon at nag-volunteer itong Sanofi Pasture, 1.4 billion na lang o isusoli. Sir, papayag po ba tayo, Sen? Yun na nga, nasa sa atin ngayon. Kasi una kasing salita natin, yan lang daw ititimand natin. Siyempre, kumagat na yung kabila. Nako. Sabi niya, 3.5 itong kontrata, 1.4 lang ang hinihingi. Kinagat nila yung mas mababang halaga. Kaya nga, i-remind na lang natin. Kaya nga ako nagsalita, nag-react ako. Tapos at least, andyan ang media na sang-ayon naman at inuulit din ninyo. So, aabot na ito kay Secretary Duque. And then abot naman siguro itong issue sa Malacanang kay President para sa executive branch magdesisyon sila. Dapat buo yung desisyon nila na 3.5 billion ang hingiin yung halaga ng buong kontrata. Kasi sir, di ba wala namang silbi? Di ba sabi la anti-dengue? Pag binakunahan, hindi natatablan. Baligtad pa nga, namamatay pa yung nakatanggap, sir. Siyempre, kunyari nga, kunyari ma-confirm talaga yung istorya na may mga namatay dahil sa bakuna o may lumala ang dengue dahil sa nakagat siya ulit, pinakagat na siya dati, binakunahan siya. Siyempre maghahabla yung mga yan. O di dapat meron na ring fund na naandyan. So, correct. Actually, pero hindi lang nga, yung 3.5, pinabalik lang ang pera sa gobyerno na gagastusin natin. Pero dapat may fund, dapat meron ding fund dyan na para kung may maghahabol, may makompensate. Buhay ang apektado, buhay ang nawala or buhay ang tinaya dahil lumala ang sakit. So, ano yun? Charge to experience? Naku, wag naman. Kaya nga. So, dapat may fund. Ngayon, ano yung charge to the government? Kasi kung binalik lang yung 3.5, yun yung binayad ng gobyerno Tapos kung gobyerno rin ang kakasuhan, pag gobyerno magbabayad, bakit ganun? Tayo pa ang natamaan. Hindi ba dapat yung nagbenta sa atin nung vaccine? Sir, ano po may tutulong kaya ninyo personally or ng inyong Senado para maibalik sa atin ng tama yung pera naman ho natin lahat yan, sir? I-pressure natin ang Department of Health. Una sa lahat, ayusin nila yung kanilang pronouncement. Wag na 1.4, 3.5. Ngayon, i-monitor natin. May oversight function naman ng Senado through our committees. I-monitor. Seryoso ba sa pagsingil? Binayaran na ba? Ano naman status? Pero may next question, advisean ko na lang yung aming Committee on Health. May next question kami. Paano yung mga hahabla? Paano yung mga naapektuhan? Correct. May extra fund ba for them? Extra fund hindi ito sa 3.5 na galing sa gobyerno. Alam mo sir, balita namin kanina, tinatanggihan na raw ng ibang ospital yung mga naturukan ng Dengvaxia, tinatanggihan daw po ng mga ibang ospital sir ngayon na tanggapin. Kasi sino raw magbabayad, sir? Hindi ko pa naririnig yan. Mabuti sinabi mo yan. Kakausapin ko si Senator J.B. Ejercito, siya chairman namin sa Committee on Health na kung pwede, imbestigahan na po yung sitwasyon na ganyan. Kasi
Ayan, ibang ano na yan, ibang usapin na yan, nakakabahala na yan. Tatanungin daw, Sek, kay Sen, na naturukan na dingbak siya. Pag naturukan daw, parang ayaw, i-refer na, doon kayo pumunta. Pero pag hindi pag sinabi hindi, tatanggapin daw nila kasi parang ayaw nilang mamatayan ng pasyente yung ospital na yon. So, tinatanggihan daw pag naturukan ng dingbak siya. Yan ang balita, sir, namin kanina. Ipakidokumento na lang yung mga balita, Opo, Erwin, para opo. at least kung, let's say, mag-hearing dyan ng Committee on Health namin, alam namin yung sino yung imbitahin at saan kukunin yung data. So pakidokumento na lang yung sources ninyo, kahit Opo. pangalan lang, pangalan, insidente, anong hospital, para meron po tayong something to work with. Alright. Ganun po gagawin natin. Maraming salamat po. Dagang salamat, Senator Coco Pimentel, Senate President. Good afternoon. Opo, salamat. Tama naman si Senate President, Oy, Sanofi Pasture, makinig kayo mga kulukoy, kayo mga demonyo kayo, ha? 3.6 billion ang binayad sa inyo, mga hayop kayo. Isusuli nyo 1.4? Kumita pa rin kayo, mga gago. 3.6 minus 1.4. Meron pa rin kayong 2.2 na kinita, mga gago. Ngayon, kung hindi nyo na masoli yung 2.2, kung ipinamigay ninyo, kasalanan ninyo, sabi nga ni Senator Pimentel few days ago, problema nyo na yan kung pinanlagay ninyo, suhol ninyo sa kanila Pinoy, kanila Abad, kanila Garen. Kasalanan nyo. Besides, pera namin yon, hindi pera ni Pinoy, ni Abad, ni Garen yon. Pera ni Erwin Tulfo yon ang binabayad ng buwis. Pera ni Melchor yun, pera ni Mariscotes, pera ni Santelices, pera ni Maiko, pinambili ng bat, etc. Ni Miko, pera. Hindi ni Pino yun, bakit nyo bibigyan ng pera, kickback yung mga hinayupak yun? Kung binigyan nyo kickback, kami ang bibigyan nyo ng kickback. Ngayon, kung hindi na ninyo masole, kausapin nyo po, kasalanan nyo na. Kausapin nyo sina Pinoy, kausapin sila Butsabad Garin. Hoy, solid nyo na. Sinisigil na kami ng gobyerno ni Duterte. Wala kami pakialam. Come up with 3.6 billion because that's what we paid you guys. At saka yung binili naman namin, hindi epektibo. Anti-dengue. Bakit na dengue? Kinamamatay pa ng bata. Ay, makinig kayo sa Sanofi Pasture. Makinig kayo mga... Kung ano yun, sapakin ko yung mga ulo ninyo, yung mga hinayupak kayo. Makinig. Walang iniwan niya na pumunta ako sa department store, bumili ako ng sapatos. Yung bota para sa tubig. Pagkatapos, nung lumusong na ako sa tubig, napuno ng tubig, yung pala may butas. Di siyempre, ang gagawin ko, ibabalik ko. Alam ka ba ibabalik sa akin ng department store, kalahati lang. Bayaran mo ko kung naibili ko na sa bota, 1.2. Bayaran mo ako ng 1.2, hindi 700. Pinagluloko nyo. Pwede yung strokist ninyo noong panahon ni Pinoy, ngayon hindi na. Naggago pala kayo sa Sanofi Pasture, mga hayop kayo. Hindi pwede. Hindi kami papayag na ibabayad nyo sa amin ay 1.4 lang. 3.6 ang binayad namin sa inyo. Hoy, mga mandedenggoy. Akala nyo siguro pwede nyo kaming denggoy, mga demonyo kayo. Hindi po pwede. Hindi naman epektibo, di ba? Epektibo ba? Sige, kasi bayaran na lang namin, Mr. Tulfo, yung hindi nagamit. Nagamit nga, pero hindi nga epektibo. What's the use? Kaya yung example ko na yun, bumili ako ng bota para sa tubig. Para pag naglakad-lakad ako sa bahay, hindi ako magkakasakit. Pumapasok pala ang tubig dahil butas yung bota. Ibalik mo sa akin. Kung magnanakaw kayo ngayon, problema nyo na kung dahil inabot nyo kay Pinoy, kay Garen, at saka kay Butsabad, kasalanan nyo na yan, mga gago. Hindi ko kasalanan yan, hindi kasalanan ng mga tao. That is your problem. We want a full refund, 3.6 billion. At kulang pa, tama si Senator Pimentel. Paano yung mga naturukan na namatayan? Yung pambili ng kabao nila, pambili ng punerarya, ng lote sa punerarya o sa sementeryo. Paano na lang? Yung pampagamot ng anak nila. Hindi naman i-cover ng PhilHealth lahat yung 100%.
Magbigay kayo ng pondo, mga hinayupak kayo, ha? Sa Novi Pasture, aside do sa 3.6 na i-refund nyo, magbigay kayo ng pondo, mga kalahating bilyon pa, mga gago. Sandamukal kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo. Lulukuhin nyo pa kami kung pwede kayo makalusot. Kung pinamigay, hindi nyo na masole yung 2.2 billion dahil pinamigay ninyo, pinamudmud nyo kay Lagarin, Butsabad at Pinoy, kayong maningil sa kanila, problema nyo. Ngayon, madodoble yun. Ang gusto namin, sigilin. Nako, Sir Manong Digong, sigilin po ninyo, wag po kayong pumayag. Sabihin nyo kay Secretary Duque, wag pumayag sa 1.4, sir. Singilin ng kompletong 3.6 billion at dagdagan pa ng kalahating bilyon para sa mga nagkasakit o namatayan. May danyos dapat. Hindi naman ako papayag yan. Araw-arawin ko kayo, lintik kayo na sa Novi Pasture. Araw-arawin ko kayo, mga hinayupak kayo. Oras mo natin, 1:44. Wag ho kayong bibitiw bayan. Marami pa tayong mga exciting, ha? Yung katanungan ni Confused Girl, ating sasagutin sa ating pagbabalik. Ito ang inyong monthly. Kung habol tama yung moral damages, no? Pare ko namatay yung anak mo. Wala naman nagbayad. Oh, yung taol. Hindi lang yun. O syempre, Binayaran sa hospital, kinumpay. hindi lang yun pare, yung danyos. Paano ko yung bata, inaasahan mo, maging doktor, maging principal, i-compute mo yun to the lowest level lang. Sige, sasahod ito ng 25,000 a year pag graduate niya. Yun ang pagbilang ng danyos ng korte. Bilangin mo 20 years old siya, sasahod siya. O masabihin natin, 10,000 na lang every month. Di 120,000 isang taon. Sabihin natin, magkatrabaho siya ng 10 taon, di 1.2. Bayaran niya na 1.2 yung mga namatayan. Kami kayo pa computation, sir. O pare, yung pag nakasagasa ka, yung lalo pag may Trabaho ng tao yun. trabaho ng tao, magkano pa ibibigay niya, may hahatid niya sa pamilya niya. Bayaran mo, danyos. Yun ang computation ng korte. O kunwari yung current na sweldo mo, ano ba ito siya? Street sweeper ito, sumasahod ito ng 8,000 kada buwan. Ilang taon yan? 25. Magtatrabaho ito hanggang 55. Iko-compute mo 8,000 times 1 year. 8,000 times 12 times 55 years. 30 years. Yun. Danyos. Kagaya yung bata, tirada nila. Tama yung sinasabi ni Senador Pimentel, magbayad sila yung danyos. Hoy. Hindi na, binabayad 1 point pa kasi yung 2 point naibigay na nga nila. Ang dami pare. Nung eleksyon yan pinaminadali nila, halatang halata naman. Mayong eleksyon, February, nagbayad sa Novi Pasture. Lulukuhin pa. Hisense Ultra HD TVs. With crisp pictures and clear sound, you feel like you're there. Hisense TVs are available in all leading appliance stores nationwide. Easy lang, Dennis Margate, easy lang. Pimples? Linda Belgas. But now there's Thank you, Mayan Velasco. clear facial wash. Fights 99. Jordan Clemente, Aris Tamayo. Works in 3 days. Tama, dapat lang Christian Malonzo, bayaran, di ba? 4 grams. Hindi na may babalik yung buhay ng bata na yun. Kung yung bata naging doktor pa, sige. Siguro sabihin natin, mag-offer na lang, sabihin natin maski na 1.5 million o 2 million aside dun sa palibing, ospital. Diyos ko po. Thank you, Nans. Oo, mahirap kasi nadali dyan. Kasi siya ng mga libre. Narito na ang environmental friendly na pintura para sa lahat. Ngayon ako. Ang lead-free na pintura kakampi ng kalikasan. Babette Esbieto, thank you. Buhay habang Thank you, Babette. RB Briones, thank you for agreeing. Arlene Abrenica, syempre, thank you din. Eugene Laumok, kulang pa yan. Sila dapat tarakan ng eleksyon. Ross Pereira, Adonis Regero, ingat dyan. Ariel Roncal, Arlene Abrenica, Altea Alradje,
Sandy, Evelyn Santos, Sandy Sao, Chucky, Chris Guay. Mga Mr. at Mrs., New Year's resolution ba natin mag-budget ng mas maigi? Oo. Matutulungan po tayo ng kuryente loan, ang prepaid electricity service ng Meralco. 100 pesos lang, may kuryente ka na. Pwedeng mag-load sa e-load retailers. Makakatanggap ka ng text update ng remaining balance mo. At Boss! mag-load ulit. Ang galing! Available na sa Manila, Makati, Mandaluyong, Pasig, at parts of Rizal. Kaya apply na. Call 1622-7737 or go to the nearest Meralco Business Center. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. Ano ba niya? Prep na ba para sa Lunes? Meralco.com. Ay, pumayag si Tolo na hindi. Ay, yan ang problema natin dyan. Alright, bayan, tuloy-tuloy ho tayo, dire-diretso tayo sa ating programa. Nasa linya po ng telepono ngayon si Dr. Camille Garcia, psychologist. Doc, good afternoon. Naputol si Doc. Well, ito na. Oy, makinig yung may mga problema sa mga mister nila, sa mga boyfriend. Makinig ha. Kasi itong si Confused Girl, mukhang problemado at hindi niya ngayon masiguro na ngayon kung yung napangasawa niya ba at talagang 100% na boy o 100% na bi. Marami kasi mga mukhang pinapakita, senyales. Doktora Camille, magandang hapon. Hi, good afternoon, Sir Erwin. Ang tagal hindi Oo, nababasa ko na lang yung mga post mo. Sinusundan ko, Doktora Camille. Anyway, Anyway, Doc, meron si Confused Girl, kawawa naman. Ito po yung sulat niya. Sige, okay. Dear Boss Erwin, gusto ko lang tanungin sa inyo, through an expert, kung lalaki ba talaga, bisexual o gay itong napangasawa ko. 5 years na kaming married ni Brando, who is a senior accountant sa isang kilalang bangko. 5 years na rin kaming wala pang anak at 5 years na rin akong lagi na lang ako nagyayaya ng sex sa kanya. Are you still there, Doktora? Yes. Oo. And if ever maglabing-labing kami, kailangan muna naming ubusin ang isang boteng wine. Pampainit daw, according to him. Ganun po ba kayo, sir, mga lalaki at ang ibang guy? Ako, hindi, Doktora. At saka itong mga kasamahan ko, sila Santilisis, sila Melchor, ito sila Edson, sila Engineer Mariscote, sila Miko, hindi ganun. Kailangan ba munang uminom para pampainit? And since last year daw, Doktora, preferred ni Brando na kasama sa mga out of town on weekends itong best friend niya na gym instructor. They go biking on weekends sa Tagaytay. They go to Baguio or even Boracay. At ang palusot daw niya ay all boys lang na lakad ito, Ling. And one time, I saw a used brief or underwear sa maleta niya na hindi naman sa kanya at may burda pa na Alex. Ang Alex po, yun ang name ng gym instructor na friend niya. Please tell me straight, bakla po ba ang mister ko? Confused girl. Doktora Camille, help me out here. Okay, Confused Girl. Unang-una, nagduda ka kaya alam mo na sigurado kung ano ang asawa mo. Second, pag sinasabi natin na kailangan pang uminom ng alak, definitely, lahat naman ng sinasabi natin, pag Bex, ayaw talaga naman ng babae. So, imposible na sasabihin natin na... baka bi. Pwede kayo. Baka si tinatanong kung guy 100%, bi or gay? Bye. Bye. So, pwedeng sa kuryente, pwede sa baterya. Oo, kaya lang kasi alam mo, kahit nasabi mong de baterya o de kuryente, mas gusto niyan syempre, yung kung saan siya talaga makukuryente. Alam mo yun? hindi yung basta de baterya lang. Okay, next. Alam mo, more or less, ang gusto mong imply dyan sa amin, hindi yung talagang yung kung ano yung asawa mo It's more kung ano yung gagawin mo dahil kasi but I think that's what she's asking. That's what she's asking for help. Ano nga dapat niyang gawin ngayon na doktora? Okay, kung sinabi mo na asawa mo yan, syempre gusto mo magpamilya ka. Of course. Sa tingin mo ba sa nangyayaring ganyan, makakapagpamilya ka? Definitely hindi.
Pangalawa, ano ang gagawin mo? Will you tolerate yung mga ganyang activities na alam mong karaniwang ginagawa ng mga bay na talagang may mga weekend affairs na magbabiking, mag-hiking, anong klaseng mountaineering ang gagawin nyo, ano bang bundok yung talagang pupuntahan At hindi pa nyo? na, kulang pa. Meron din video kay singing. Ayun, di ba? Yan, ako talagang Pero- yan, importante yung pag nagkakaraoke sa weekend, mas matindi yan. And definitely, nakakatuwa naman din kasi ang nakita mo, brief na may borda. Wala naman sigurong tunay na lalaki na nagpapaborda pa ng brief. Hindi, yun yung friend niya, yung gym instructor na barkada Kaya niya, nga, si Alex. Hindi kasi Sir Erwin, alam mo, hindi naman pwede kasi sabihin mo na ang Bex, pag Bex gusto syempre tunay na lalaki ang liligaw sa kanila. Oo. Pag sila His, okay lang na Bex to Bex. Ayun. Ayun, alam ko na. Oo. At tapos ngayon, di ba, ang karaniwan, nakakatawa, isipin mo, bakit gym instructor? Alam mo, pag nag-gym din yung mga ganyan na tipo, saan ka ba nakakahanap ng maraming mga kauri o yung mga ginugusto mong mga tao? Saan nasa gym yung Sa lahat? gym. Ay, Yung oo nga, alpha male oo nga. na ano. Aha, So, aha. ang sa akin, kung hindi mo kaya yan, I guess it's about time na makipag-usap ka ng maayos sa asawa mo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Secondly, senior accountant yan, may pera yan kumpara dun sa gym instructor. So, who spends more during the weekend? Ay, si Baka Mister. pati yung baka yung bisikletang ginagamit ni gym instructor, galing din, baka hindi na yan, hindi lang yan bisikleta. Tama. Baka motor na, di ba? Yung mga ganon. So I'm hoping na sana bilang isang babae, hindi naman natin inano yun, pero at 5 years, siguro 5 years. nakita mo na lahat confused girl. So, Yung ano talaga. in suma total, makipagkalas na. Total, wala silang anak. Mabuti na lang. Oo, ayusin niya. Ayusin niya. Kasi ang gusto niya talaga kasi is magpamilya eh. Oo. So paano ka magkakapamilya kung ganyan yung unless Yeah. na masyado kang financially dependent kay kay senior accountant. I Ay, think it's nako. about time to move on at gumawa ka ng paraan at tanuhin mo yung buhay mo ng maayos. Once again, Dr. Camille Garcia, psychologist, relationship expert. Maraming salamat. Magandang hapon, Doktora. Ay, good afternoon and thank you din, Thank you sir. po. At confused girl, alam mo, kung nahihirapan ka, pwede ako magrekomenda rito ng may mga asawa na pala yung mga tao dito. Dalawan lang ang kwan. Alam mo na. Si Miko na lang. At saka si, alam mo na, si Eddie. Pwede. Yun na lang. Wag na muna dito kay Brando. Kasi si Brando, tama si Doktora, baka nagiging Brenda sa gabi. Anyway, nako, maraming salamat. Bayan, thank God, God is so good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isa magandang hapon. Bayan, kita-kits bukas! Erwin Tulfo. Live